Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung panglima at pang-anim na role. No? Ito'y kasama ron sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa role ng isang security supervisor or security officer. Dito po yung panglima at pang-anim. No? So napakahalaga po nito dahil yung panglima po, ang isang security officer o ang isang security supervisor, isa po sa role nila ay ang pagiging investigator. Di ba? So, bakit ba ito sinasabing role ng isang security supervisor? Siyempre po, kadalasan, dahil nga ang gwardiya o ang isang security professional ay tinaguri ang frontliner. Naturalmente po, no? Pag merong mga kliyente, customer ng establishment na inyo pong pinaglilingkuran, no? So unang-una po umaharap yung isang security professional, either sa mga empleyado o sa mga kliyente po ng inyong mga establishment na pinaglilingkuran. Hindi po maiiwasan minsan na minsan nako-complain po, no? Narereklamo po yung isang security professional. The way they approach people, halimbawa, o sa pakikipag-usap sa tao, halimbawa, no? Dito po, sa pagiging investigator po, dyan po pumapasok na dapat objective po yung isang security supervisor. Kasi, hindi po natin masabi, kaya nga po iimbestigahan kung tama ba yung complaint against dun sa tao natin. Or baka naman mamaya, kargado, no? Yung complaint na yon. Okay? Baka OA lang yung nagko-complain. Or, sa isang banda naman, baka naman talaga may problema sa ating security professional. So, yan po yung sinasabi natin na dapat, pag security supervisor ka, patas po dapat tayo. No? Pag may complaint against sa gwardiya, hindi po tayo dapat agad-agad na naniniwala. Or kung halimbawa naman, yung gwardiya rin naman nagko-complain against naman sa isang empleyado, hindi rin tayo dapat agad-agad na naniniwala. Kasi dapat po, iniimbestigahan natin at tinitimbang po natin bawat impormasyon na ating nakukuha. Kasi baka naman mamaya, OA naman din yung ating security professional. Baka naman mamaya, gumagawa rin naman ng kwento yung ating security professional. Or baka naman mamaya, yung nagko-complain ng gumagawa ng kwento. At sadyang hindi niya gusto yung pagmumukha ng ating security professional. So, either or. Kaya nga po, pag may mga sitwasyon na ganyan, no, kadalasan, tayo po bilang mga security officer, bilang mga security supervisor, tayo po yung kadalasang naaatasan para magsagawa ng investigasyon. Okay po? So, yan po, yung isa sa role nating mga security supervisor o security officer. Pang-anim na role po is yung role natin bilang reporter. No? Hindi po yung reporter na sip-sip. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Kaya nga sabi, di ba? To report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce. Di ba? So dito naman sa pagiging reporter, tandaan niyo po, sa part po ng isang security officer o security supervisor, dahil po tayo yung nasa gitna, no? Our position lies in the middle, no? Between the management and our subordinates. So tayo yung nasa gitna. Kung ano man yung instruction ng management, binibigay sa atin, kinakaskid po natin sa ating mga subordinates. So ngayon, so tayo po, meron po tayong, we are duty bound to make a report with regard to compliances, no? Yung mga ginagawa nating mga activities, di ba? Meron tayo minsan, natatandaan ko nung ako'y nasa isang ahensya pa, no? Meron kaming daily situational report, no? Yung DSR or sa ibang lingwahe, yan po yung tinatawag na SITREP, no? Situational report, no? Kadalasan po, yung mga galing po sa military, alam po yung SITREP na yan, no? Situational report, no? Yan po ay ina-adapt din po sa security industry, no, sa mga security profession. Okay? So, mga security agency, kadalasan nanghihingi yan ng SITREP sa kanilang mga security inspectors, security officer, no? So, basically, tayo po, bilang mga security supervisor or security officer,
meron din po tayong compliance sa part po ng management. Either sa management ng security agency or sa management ng company, no? Sa top management, because we have been tasked to make a report, no? Whether that is a compliance report, no, a daily activity report, no, or anything na related sa trabaho natin, no, monthly report, okay? So kasama 'yan, no? Kasi tandaan niyo po, no, karapatan po ng management ng kumpanya na malaman ano ba yung nangyayari on the ground. Okay? Tandaan po natin bilang security supervisor, we are the eyes and ears of the management. Yung mga bagay na hindi po nila nakikita at naririnig, no, dapat po responsibilidad po natin na maiparating po yun sa kanila. Okay? So yun po yung purpose ng report na yan. Okay po? So yan po muna sa ngayon. Muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.